Kasi yung puso po talaga nila ay hindi lang sa bansa nila, kundi po sa mga ibang lugar pa na nangangailangan makarinig ng ebanghelyo ng Panginoon. I'd also like to acknowledge Sis Leslie, Brother Ron, and yung kanya pong binata. Uni po inyo na magkakaroon na po ng baby boy. And let's continue to pray for Sis Leslie and Brother Ron. And I mentioned the good news. Nag-improve na po yung condition niya, and wag po natin bitiwan sa panalangin dahil wala na po siyang medication right now. It means continuous recovery and yung pagpapahinga na lang, tamang pagkain na kailangan. So pinapakita po talaga na walang imposible sa Panginoon. And sama rin po natin sa panalangin ng ating mahal na pastor sa hapong ito. And before later on makakarinig pa po na additional announcement, but before that, let's read the Word of God sa hapon ito. It is written in the book of 2 Samuel, chapter 23, verse 20 to 23. Benaiah, son of Jehoiada, a valiant fighter from Kabzeel, performed great exploits. He struck down Moab's two mightiest warriors. He also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. And he struck down a huge Egyptian. Although the Egyptian had a spear in his hand, Benaiah went against him with a club. He snatched the spear from the Egyptian's hand and killed him with his own spear. Such were the exploits of Benaiah, son of Jehoiada. Pasensya na po, di ko po may pronounce. He too was famous as the three mighty warriors. Last verse. He was held in greater honor than any of the 30, but he was not included among the three. And David put him in charge of his bodyguard. May I call on Brother Colin to please read the Word of God in Tagalog. Si Binay siya na anak ni Jodang taga Kabzeel ay isang ring magiting na kawal sa maraming pakikipaglaban siya ang pumatay sa dalawang lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan, nang panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanteng Egyptyo kahit sandata niya ay isang lamang pangalo. Naagaw niya ang sibat ng Egyptyo at iyon na ang pinampantay rito. Yan ang kasaysayan ng bantog na si Banayas, ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Sa pagkat na ito, siya ay talagang kinikilala, ngunit hindi pa rin siya tanyag ng grupong ang tatlo. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang palasyo. Amen. 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 Thank you, Brother Colin, for reading the Word of God. And ngayong hapon na ito, ay manalangin po muna tayo bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas, pinupuri ka namin, Panginoon, sa hapong ito na kami na naman po ay privilege na makarinig ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ihandaan niyo po ang aming puso, buksan niyo aming puso sa pakikinig at nawa po'y gamitin niyo po ito to challenge us, to encourage us, Panginoon, sa aming spiritual life. Dalangin ko na patuloy niyo po akong ibaba ng inyong salita at kayo po ang aking maitaas. Ito po yan, nadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ang title po ng ating mensahe ngayon is The Making of a Mighty Man. So pag sinabing mighty, ano ba yun? Kasi naaalala ko nung bata ako, Mighty One. Yung iba, Mighty Mouse. Naalala ko, siguro yung mga pinanganak ng 70s or 80s naaalala yung Mighty Kid. Yung mga medyo bata-bata hindi po naiisip yan eh. But pag sinabi nating mighty, ito po yung mga tao
Ito po yung mga tao na na sila po ay malakas physically, intimidating yung itsura. And in the Old Testament or sa Biblia, maraming tao po yan. At sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung isa sa kanila. But before that, I'd like to introduce to you yung kinakilala na isa sa pinakamalakas na tao sa ating modern generation. Brother Romel? Okay. So, andiit po pala ng pagkakagawa ko. So, yes. So, sa mga nakakakilala po sa kanya, isa po siyang power lifter. So, ang pangalan, isa po siyang, ang code name niya is The Mountain dahil siya po isang malaki. So, sabi niya, he is widely recognized as the strongest man in the modern history. So, why he is above the rest? Kasi marami siyang ginawang record. Heaviest deadlift, world's strongest man champion, even yung award na or trophy na naka-honor kay Arnold Schwarzenegger ay nakatanggap din siya. And dahil dyan, pinapakita na itong taong to ay pwedeng considered na mighty. Why? Because he is a combination of size, raw power, endurance, and consistency. Okay, wait lang po mga kapatid. So mga kapatid, ganyan din yung ating pag-uusapan sa ngayong hapon na ito. Hindi po ako naglalaro. Okay. Sorry, I have some technical difficulties sa ating tablet, but let's continue. So hindi po yan ating pag-uusapan ngayon. Itong pag-uusapan po natin ngayon ay isang sa mga tauhan o sa mga soldiers ni David noong unang panahon. And actually, itong chapter na po to, this is the second to the last chapter ng book of 2 Samuel. And nandito po yung mga end years na ni David sa kanyang paghahari. And in-acknowledge din dito sa chapter na to yung 30 mightiest men na nakasama niya. Simula nung siya palang ay sundalo hanggang maging hari siya. So hindi ko pag-uusapan yung 30, sumimangot na yung iba, yung sinabi kong 30 greatest men eh. So magpo-focus lang po tayo sa isang tao ngayon. And his name is Benaiah. Tulad ng binasa natin. So ngayon, alam ko lahat tayo nais nating maging matatag. Lahat tayo nais nating magamit ng Diyos. And marami rin sa atin gusto nating mabuhay ng makabuluhan. Pero ito yung tanong natin mga kapatid. How does God make a mighty man or a woman? Paano ba? So pinapakita dito si Benaiah, hindi siya isang propeta, hindi siya isang hari, but he is a man that God shaped into greatness. And ngayong umaga malalaman natin bakit. So balikan po natin yung verse 1. Brother Romel, pakibaba lang po. Yung English. So sabi po sa verse 1, nakalagay po dyan, Benaiah, son of Jehoiada, a valiant fighter from Kabsil. So when we say valiant fighter, ibig sabihin skillful, brave, courageous. Siguro katulad din siya ng nung pinakita ko, malaking lalaki, magandang katawan. And anong sunod na sinabi dyan? He performed great exploits. Ibang meaning ng exploits ay events or mga kaganapan. So, ano po yon? Una nakalagay po dyan, he struck down Moab's 2 mightiest warriors. So makikita natin mga kapatid, dahil sa dalawang bagay pa lang, sa verse na yan, ang nangyari kay what do you call this? Ang nangyari kay ano ulit pangalan mga kapatid? Benaiah. Hindi alam ko, chinecheck ko lang kung nakikinig po. Kasi yung kanina yung testimony natin, pinipilit niya daw makinig pero parang hindi na So sa tao ko, so thank you so si Benaiah. So pinapakita po natin yan, there are 2 different events na nangyari sa buhay niya. So tingnan po muna natin yung una. Una, there is a human conflict. Sabi diyan, he struck down Moab's 2 mightiest warriors. So ano po yung setting nito? This is a military engagement. Nasa laban siya. And ano ang kalaban niya? Elite champions of Moab. Or ano ba yung Moab or yung Moabites? Ano ba yung description nila in terms of military? Sila ay fierce warriors. Sila ay trained warriors. Siguro, mga elite, yung mga SWAT, yung mga kung may mas mataas pa sa SWAT, sila yon. And natapat siya sa mga to, mga kapatid. Hindi lang isa, kundi dalawa. So makikita natin doon na there's a big disadvantage 2 against 1. But what happened? Ano sinabi nung Biblia? Sorry po. So ano sinabi ng Biblia? Nanalo. He struck down, tinalo, napatay or he conquered those 2 warriors. So pinapakita natin dyan that Benaiah is not just a brave man, he is a skillful man and he is a strong man.
Why? Natalo niya eh. So ngayon naman, tingnan natin yung pangalawang nangyaring ginawa niya. Sabi dito, he also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. So makikita natin dyan, hindi na gera. Nalagay siya sa isang sitwasyon. Kanina, no choice siya eh. Yung first na nangyari, kailangan niyang humarap, kailangan niyang lumaban. Why? He's at war. Ito naman, may option siya. Naharap siya sa isang, sabi dito, he went down into a pit and a snowy day and killed a lion. May option siya eh. So nasa loob sila ng hukay. May option siyang tumalon, may option siyang tumakbo. Pero what did he do? Tumalon po siya mga kapatid. And I'd like you to see this. Pag sinabing pit, ano ba yung description ng pit? This is a place na wala tayong escape. Pag nahulog tayo, minsan di tayo agad nakakaahon. Yung sa mga pelikula, yung mga mahilig kay Ramon Revilla, kay ano, bangin or yung hukay na design talaga para makasilo o para makahuli ng hayop or tao man. Then isa pang nakikita natin diyan, on a snowy day. Madulas. But marahil nagtataka kayo, di ba parang mainit lagi yung lugar nila, nasa disyerto. So sabi ng ibang theologians, nag-i-snow din sa lugar nila doon during those times. Maybe 3 days lang or maybe maikli lang. So, ang pinapakita dyan, una, pit, no escape, snow, pangalawa, madulas, frightening condition bago sa kanya. Kasi hindi sila sanay na malamig eh. Di ba tayo pag winter, pagpapasok, yung wala pang negative, ginaw na why? Kasi nag-a-adjust yung katawan natin eh. And possible siya, physically, may struggle din siya during that time. Dahil, nag-snow eh, and di common sa kanila. So ang sunod na makikita natin dyan, anong ginawa niya? There was a lion. Inside the pit, malalim, madilim, hindi ka makakawala, snowy, malamig, uncommon situation, and meron pang lion sa loob. So, the lion is described as an apex predator. So, anong ginawa niya? He went down. Bumaba pa rin siya. So, mga kapatid, makikita natin dito, ang tunay na tapang ay hindi lang ipinapakita kapag yung panganib, ang pagsubok, o temptation ay lumalapit sa atin. Kung hindi kapag tayo mismo ay umaharap na sa bagay na iniiwasan ng iba. So, let me explain it further mga kapatid. So some of our greatest tests comes when we feel trapped, like in the pit, when the season is difficult, like a snowy day, or when no one is watching. It is a test of integrity and our faith. So, mga kapatid, ano man yung kasalukuyang pinagdadaanan natin ngayon, I want to encourage you na ito ay maaaring training ground ng Diyos sa atin, hindi parusa. Just like Benaiah, actually hindi siya nahulog, tumalon siya. Hindi siya tumakbo sa pagsubok ng Diyos sa buhay niya. Sinalubong niya, hinarap niya, despite ng kondisyon, despite ng kaharap niya. Tumalon siya, he overcome it. So, ganun din tayo mga kapatid. Ano man yung hirap na dinadanas natin ngayon, financial, physical, spiritual, minsan hindi yan parusa. Minsan sinusubok tayo ng Diyos. It is a place for us to be trained. Sabi po dito, courage is not the absence of fear. It is obedience in the presence of fear. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagsunod sa Diyos kahit may takot sa ating puso. And di ba napakahirap naman sa atin na dumiretso. Halimbawa si Brother Romel, ayan yung kulungan ng leon. Pasok ka nga at pakikuha yung susi nasa loob. Papasok ka ba, Brother Romel? Hindi na. So minsan ganun din tayo sa ating spiritual life eh. Minsan pinapaabante tayo ng Diyos, pero dahil nandun yung takot natin, hindi tayo tumutuloy eh. But we should be, how can we be a mighty man like Benaiah? Huwag tayong matakot mga kapatid. Okay lang matakot mga kapatid, but let's have the spiritual courage na tulad ng pinakita niya. Salubungin natin yung pagsubok. Sumimangot si Brother Romel, sila patutuloyin ako sa layon. Salubungin natin yung pagsubok, why? Dahil doon tayo lalago sa ating spiritual life. Doon tayo imomold na isang way ng paraan ng Diyos for us to be a mighty man of God. At mga kapatid, ang ating pananampalataya, hindi dapat tayo naghihintay ng perfect condition. Just like the snowy day, bago sa kanya. But still, he continued. Ginawa niya yung role niya, ginawa niya yung mission niya. At pinapakita dito yung pagtitiwala niya sa Panginoon, even in difficult times. Marami sa atin, nagtitiwala lang tayo pag pumapapor sa atin, pag nasasagot ang ating panalangin, kapag
may pagpapala, pag meron nakaka-achieve tayo ng success, doon lang tayo tumutuloy eh. Pero pag andyan na yung leon, andyan na yung season, andyan na yung hukay, minsan slowly paatras tayo, imbis na paabante eh. And I believe, mga kapatid, that's not a characteristic of a mighty man na minumold ng Diyos. And kaya nga, ang first point ko is, nakita ko dito is, sa ating first point, nakita ko dito is courageous. How to make a mighty man is being courageous in hidden battles. Isa po yan sa nakita ko. So ano nga po ulit yung first point? Courageous in hidden battles. Hidden battles. So nagtatanong na ako kasi nga sabi kanina hindi nakinig last week eh. So chinecheck ulit. And kung susundan natin yung sunod na verse, Brother Romel, sabi diyan, and he struck down a huge Egyptian. Although the Egyptian had a spear in his hand, Benaiah went against him with a club. So, tingnan natin muna yung description ng kalaban niya. Sabi, actually, dito sa ibang version ng Biblia, yung, NIV or ESV and New King James Version, ginamit dyan yung, handsome. Yung iba naman, spectacular yung ginamit. To describe yung Egyptian. When we say spectacular, parang rin yan, kamangha-mangha sa Tagalog. So meaning very strong yung appearance din ng Egyptian na to. So malakas, nakakatakot, mukhang hindi matatalo yung itsura ng Egyptian. So meaning napakalaki yung kalaban niya, siguro katulad ng pinakita ko kanina. So ano yung kalamangan ng kalaban? Nakasulat din po dyan. The Egyptian had a spear in his hand. It's a great advantage. Because why? Kasi una, meaning may hawak siyang sibat, may bakal, may talim. It is, yung sibat could be a close distance and long distance weapon sa pakikipaglaban. And pinapakita niya na he is a skilled warrior. Mahusay siya sa sandata. Ayan, sanay din siya sa digmaan. And makikita natin, hindi patas yung sitwasyon mga kapatid, di ba? Malaking tao, may sandata, hasa sa pakikipaglaban. Pero ano yung makikita, ano yung hawak ni Benaiah? Makikita natin meron siya, he went against him with a club. So, doon pa lang makikita natin malaki na yung disadvantage niya. Why? Kasi una, mahina yung sandata niya. Mukhang kulang. Kasi hindi natin, pag sinabing club, pwedeng kahit ganito kahaba, ganyan, hindi natin alam yung size eh. So, anong ginawa niya? Tulad doon sa unang verse na pinaliwanag natin, hindi siya umatras. Nagpatuloy siya. So, sa panahon natin ngayon, sino ba yung may hawak ng mga club? Hindi po club na Iba po yung iba, nagtingalaan niyo iba eh. Iba imagine. So, yung mga barangay tanod, yung mga tanod, yung hawak ng mga baston, and madalas yung mga barangay tanod na yan, batuta, yes. Yung mga barangay tanod, pag naharap sila sa kalaban na may baril, may kutsilyo, disadvantage na kagad eh. Why? Kasi mas advanced yung weapon eh. And pwedeng long distance weapon eh. So parang ganun yung nangyari sa taong ito. But still, despite ng disadvantage niya, pinakita niya pa rin yung kanyang katapangan. And what happened next? Sabi niya, he snatched the spear from the Egyptian's hand and killed him with his own spear. So, makikita natin, there was a reversal of power. Snatch the spear out of the Egyptian's hand. And ito po yung turning point ng pangyayaring ito mga kapatid. Yung kalakasan ng kaaway niya, yung advantage ng kaaway niya, is turned into weakness dahil nakuha ni Benaiah yung weapon na to. So para magawa ito ni Benaiah, you should have the skill, you should have the timing, and dapat matapang, fearless. Kasi aagawin mo, lalapit ka eh. So halimbawa, Brother Romel, agawin mo nga to, nang hindi ka lumalapit. Kaya mo ba? Mahirap. So si Benaiah, despite ng disadvantage niya sa hawak niya, lumapit siya para agawin ito. But ang nakita ko doon mga kapatid, hindi galing ni Benaiah, hindi galing yung tao, kundi yung intervention ng Panginoon sa kanyang buhay. So God enabled the reversal. Hinayaan ng Panginoon na maagaw yung armas ng kanyang kaaway to give advantage sa kanyang anak. At minsan makikita natin mga kapatid, tayo akala natin kulang tayo sa kakayahan. But again, I encourage you, I challenge you, tulad ng ginawa ng ating pinag-usapan sa mensahe. Maging matapang tayo mga kapatid, huwag tayong matakot. Because why? Kung ano man yung hawak natin ngayon, gagamitin niya ng Diyos, kapatid. To turn the situation that we have in right now.
So ano yung nangyari? Final outcome, pinatay niya ito gamit ang kanyang sariling sibat. So pinakita dito yung complete victory. So napahiya yung kalaban. Napahiya yung kalaban nila. So kahit lamang sa sandata yung kalaban, pinakita ng Diyos na huwag kang maglala. I will protect you and I will guide you sa iyong pakikipaglaban. Amen. This is a symbolic humiliation ng pride at ng power. Dito pinapakita mga kapatid na ano man ang hamon natin sa buhay, gaano man kalaki ang ating kalaban, ang ating hinaharap. Kapag isinuko natin ito sa Diyos, and again, pag buong tapang natin itong hinarap, God will do a reverse card or i-reverse niya yung sitwasyon. Amen. Hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating talino, ngunit ngunit tayo sa paggabay at pagtulong sa atin ng Panginoon. So sabi dito, ang Diyos ay nalulugod na gamitin ang maliit kapag ang puso ay lubos na nagtitiwala. So hindi ito tungkol sa sandata mga kapatid, kundi ito tungkol sa pananampalataya ng Panginoon. Pananampalataya sa Panginoon. So alam po natin mga kapatid, marami sa atin, ito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung kakayahan ko eh. So para tayong si Benaya na walang tapang. Kasi nag-aalala tayo pero nakakalimutan natin bawat isa sa atin may binigay ang Diyos eh. And dapat gamitin natin to ng buong tapang. Sabi nga, di ba, naalala po natin, sabi sa Zechariah 4:6, not by might, Not by power. not nor by power, but by my Spirit. but by my spirit. So yun po yung sabi, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kung hindi ng aking espiritu. Amen. So ganun po, how to make a mighty man? Una, courageous in a hidden battle. Pangalawa, we should be faithful. Pangalawa, we should be faithful on what God provides. Ano po ulit yung una? Courageous in hidden battle. Pangalawa? Be faithful. Faithful in what we have. Amen. So, nakikinig po talaga. Nakikinig po talaga. So faithful on God what provides. Kasi marami sa ating mga kapatid, ang nakikita natin, kulang eh. Kulang yung kakayahan ko para maglingkod sa Panginoon. Kulang yung lakas ng loob ko para maglingkod sa Panginoon. Kulang yung kaalaman ko para magpagamit sa Panginoon. But no mga kapatid, ano ulit sabi ng number 2? Be faithful in what we have. Okay. So maganda yung inuulit-ulit para pag uwi natin, maaalala natin yung mga points, hindi natin malilimutan. So actually like Benaya, marami ring characters na ganito sa Bible. Una, si David laban kay Goliath. Pangalawa, si Moses laban sa Pharaoh ng Egypt. And kung titingnan natin mga kapatid, wala rin naman silang kakayahan eh. Anong gamit ni Moses? Isa ring tungkod, staff. Ano ang gamit ni David? Stones and slingshot. Na kung tutuusin, very simple. Actually, laruan lang natin to ng mga bata tayo eh. But kung ano man yung bagay na hawak nila, isinuko nila, pinagamit nila sa Diyos, God used those weapons mightily and effectively sa kanilang laban sa buhay. And ganoon din tayo mga kapatid. So tatanungin ko kayo ngayon, tingin nyo ba wala kayo may offer sa Panginoon? Meron? Meron? And tingin nyo ba handa kayo ipagamit ito para sa Panginoon? Parang yung sinabi nyo ipagamit sa Panginoon, undecided eh. Ulitin ko, tingin nyo ba handa kayo ipagamit ito para sa Panginoon? Amen. Amen. So ganun dapat mga kapatid, because it is a part of our training to be one of the mighty men and women of God. So kung naaalala natin yung pattern, tingnan natin, yung tatlo, si Benaya, Moses, David. Una, kahinaan, physical. Si David ay bata, si Moses ay ordinaryong tao lang, si Benaya ay, although mighty warrior siya, lang din siya, limited pa rin siya ng kakayahan niya physically. But meron common factor sa kanila? They have faith, may pananampalataya. And dahil sa faith na yun, ano nangyari? Nagkaroon ng reversal, ng pagbaliktad ng situation nila. David is facing a giant, Moses is facing a Pharaoh, Benaya is facing the Egyptian with the disadvantage of weapons. Pero anong ginawa ng Panginoon? God gave them the victory. Why? Amen. Because they are courageous and they are faithful on what they have. So maaaring pakaramdam natin, hindi, kulang talaga, bro RB, kulang talaga eh. So kung, mga kapatid, kahit ako may kulang, alam niyo yan. So yung mga nakagets lang, hindi na lang eh.
Yung iba medyo slow, hindi nila naunawaan agad. So marami sa atin, lahat tayo may kulang. Lahat tayo may kakulangan eh. Pero ngayon mga kapatid, tandaan natin, ano man yung hawak natin, ay sapat na yon kapag iaalay natin sa Panginoon. So, what you already have in your hands is enough when God is with you. And let's go to verse 22, Brother Romel. Sabi yan, such were the exploits of Benaiah, son of Jehoiada. So makikita po natin dito, sabi diyan, ang sumunod doon, he too was famous as the three mighty warriors. So sabi diyan, such were the exploits of Benaiah, son of Jehoiada, and he was as famous as the three mighty warriors. So kung titingnan natin, na-recognize siya. Why? Because he earned a reputation. Hindi dahil sa self-promotion, but yung actions niya. Kung paano siya naglingkod kay David, he remained loyal, kung paano niya hinarap yung mga pagsubok, doon siya nakilala. And ganun din tayo dapat mga kapatid. Hindi natin dapat pinapromote ang sarili natin. But while facing the challenges that we have in our life, dapat hayaan lang natin, magpatuloy lang tayo. Dahil when we overcome it, hindi naman yung sarili natin ang naitataas eh. Why? Kasi ibabalik natin yung kapurihan at pasasalamat sa Panginoon. Why? Because we were able to overcome it dahil nagtiwala tayo sa ating Panginoon eh. Amen. And makikita natin dyan, there is also a measure of honor. Sabi po sa dulo, he too was as famous as the three mighty warriors. So sabi ko kanina, there are 30 men na ina-acknowledge na mighty warriors ni David during those times. And parang sa school, there is top 3. And hindi man siya kasama sa top 3, pero kasama siya sa top 30. So, sabi niya, layo niya naman sa top 30. But come to think of it, mga kapatid, during those times, libo-libo yung sundalo. And kahit siguro mapasama ka sa top 100, masaya ka na. Okay na. So pinapakita dito kung paano pinomote ng Diyos si Benaiah sa kanyang paglilingkod sa Haring David. Nakasama siya sa top 30 na na-recognize na pinakatapat, pinakamasigasig, pinakamahusay. And ang tanong ko ngayong hapon na to, hindi tayo nagko-competition, pero if you rank yourself, pang ilan po kaya tayo? Wag na top 3, medyo mahirap siguro eh. So pang ilan tayo sa ating spiritual life? Top 10 ba? Medyo mataas yun mataas. So yun yung dapat natin tingnan. Ano yung estado natin ngayon sa paglilingkod sa Diyos? Ano yung estado natin sa pananampalataya sa Diyos? Nare-recognize ba tayo ng mga tao sa paligid natin as a Christian? Hindi dahil pinopromote natin ang sarili natin? Or pagkaharap natin sila, we look good, we look kind? Kung hindi, like in the hidden battles, marirecognize din tayo ng mga tao sa paligid natin dahil nagre-reflect yung presensya ng Diyos sa ating buhay. So sabi diyan, and lastly, sabi dito, and David set him over, verse 23. So, he was held in great honor than any of the 30, but he was not included among the 3. And yung last line po is, and David put him in charge of his bodyguard. So, pag sinabing over his bodyguard, na-promote na si Benaiah. Dati, kasama lang siya sa top 30. Ngayon, kinuha na siya ng personal bodyguard. And ganito yun sa presidential bodyguard. Alam ko dati mga retired na Marines, Navy, Army. And during those times sa Navy, sa Marine, considered lang sila na isang sundalo. But yung once na maging presidential security guard ka, meaning you have high regards. Mataas yung recommendation sa'yo ng tao para malagay ka sa ganong posisyon. And ganun yung nangyari kay Benaiah. Siya ay isa sa naging bodyguard ni King David, meaning position of trust, pinagkakatiwalaan siya ni Haring David, position of proximity, kampante si Haring David na malapit si Benaiah sa kanya. Why? Kasi kapag hindi ka tiwala, hindi ka kampante, nangyayari to. Minsan yung mismong security guard, sila yung nag-execute dun sa iniingatan nila. And pinakita dito na pinagkatiwalaan siya ng authority. Again, not the highest fame, but the highest trust. A mighty man is not brave, but he is trustworthy. Amen. So pag sinabing trustworthy, mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, sa ating buhay spiritual,
Maaari ba tayong pagkatiwalaan ng Panginoon? Amen. Ayan. Yeah. Si Ate Lani yung consistent. Pwede ko siguro i-consider to na mighty women of Top one na top one. mighty women of God. So makikita natin dito mga kapatid, yung iniwan kong tanong. Yes, lahat tayo nandito, naglilingkod. Lahat tayo nananampalataya sa Panginoon. But the third point, are we trustworthy? Karapat-rapat ba tayong pagkatiwalaan ng Diyos? At makikita natin mga kapatid, dito mga kapatid, marami sa atin gustong makilala, pero kukunti sa atin yung gustong magkaroon ng responsibilidad. Di ba mas masarap nga naman talaga bilang tao na sikat ka pero wala kang ginagawa? Pero sa buhay Kristiyano mga kapatid, once na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, we have a responsibility. Ano po yun? Una, the Great Commission, ibahagi ang salita ng Diyos. Pangalawa, to be like disciples. To be disciples, to be like Christ, to be followers of Christ. Mamuhay katulad ni Kristo. And nagagampanan ba natin yung mga kapatid? Don't get me wrong, I'm just challenging you kaya ko tinatanong. Mga kapatid, madalas tayong sinusubok ng Diyos bago niya tayo pagkatiwalaan. So, God often tests us before He entrusts us. So, nagiging tapat ba tayo sa maliit na bagay na ibinigay ng Diyos? Pinapanatili ba natin yung integrity natin sa ating buhay kahit walang nakakakita? And this is the biggest challenge na mahaharapin natin to be one of the mighty men of God. Yung wala nang nakakakita. Do we still continue with our faith? Do we still continue in trusting God? Are we still obedient? O kapag para tayong si Clark Kent, kasi mighty man si Superman eh. Si Clark Kent kasi dalawa yung pagkatao niya. So kapag halimbawa, hindi ko kamukha, sinuot ko lang. So halimbawa, kapag normal na araw, Clark Kent tayo sa ating buhay Kristiyano. Yung tago, hiya. Pero pagdating ng linggo, Superman, oy, I am a Christian. Amen. Kamusta Brad? Kamusta bro? Pero pagbalik ulit ng linggo, pagbalik ulit ng weekdays, susuot na naman natin yung salamin. Balik na naman tayo sa pagiging Clark Kent. Pero pagdating sa Bible study, Superman ulit ako. I am a super Christian. Amen. Thank you Lord. Blessing. Ang gusto ko lang i-drive dito mga kapatid, kung pagkakatiwalaan ba tayo ng Diyos, are we going to pretend lang ba na every Sunday we are mighty men and women of God? And pagdating ng normal na araw, nalilimutan natin. We became Clark Kent. Isang mahina, isang matatakot na tao. But I believe, being the mighty men and women of God, we should not be Clark Kent. We should I'll just use this as an illustration. We should be Superman, na handang humarap sa pagsubok, na handang gamitin ko ano yung meron siya. And don't get me wrong, I just used Superman as an illustration, pero yung ating pinagkukuhanan ng source of lakas ay tanging Panginoon lang mga kapatid. And as I end mga kapatid, gusto ko lang ulit tanongin. Ano ulit yung una? Courageous in hidden battle. Pangalawa? Faithful. In what we have. Ayan yung pangatlo? Trustworthy. Trustworthy ba? Yung pangatlo? Trustworthy. Yeah, baba mo brother Romel. Baba. Hindi, baba brother. Nangat mo. Yan. Easy. Okay. Okay, so, ayan po. So, the pangatlong point po natin is trusted with greater responsibility. Mas malapit. So pinahula ko lang muna. So first, courageous in hidden battles. Second, faithful on what God provides. And third, trusted with greater responsibilities. Actually, sabi nga sa Spider-Man, mga kapatid, di ba, with great powers comes great responsibility. Tayo mga Kristiyano, with great faith comes great responsibility.
Yun po ang ating dapat mo tatandaan. And the making of a mighty man of God, kung titingnan natin ang buhay ni Benaiah, makikita natin na isang malinaw na pattern. Hindi siya naging makapangyarihan, hindi siya naging bodyguard sa isang iglap, hinubog siya sa proseso. 3 proseso. Narinig po natin yan. In the pit, on a snowy day, hinubog ang kanyang tapang. In an uneven fight with the Egyptian, pinatibay ang kanyang pananampalataya na despite ng kakulangan niya sa armas, ay nakipaglaban siya ng tapat. And in the quiet recognition and responsibility, pinatunayan niya yung kanyang karakter. At ganito ang ginawa ng Diyos sa atin. Marami ang gustong magkaroon ng titulo, ngunit kaunti lang ang tumatanggap ng proseso. Marami ang gustong manalo, pero ayaw nila pumasok sa laban. Marami ang gustong magamit ng Diyos sa harap ng tao, ngunit tumatanggi sila sa paghuhubog ng palihim. Mga kapatid, God is more interested in our formation rather than our fame. Tandaan po natin yan. The hidden battles you are facing right now, the struggles no one sees, the pressure you feel, the moments when you feel outmatched, those are not accidents. That is your pit, that is your training ground, and that is where God is making you mighty. So don't run from it. Step into it with faith, because one day, what God builds in secret, He will trust in public. Amen. And when the moment comes, it won't just be about what you can do, kung ano lang yung kaya natin gawin, but it will be about who you have become. So, pagdating ng panahon, dinaanan natin tong training na to be mighty man of God. Hindi lang ito yung tungkol sa pinagdaanan natin, kung hindi kung ano yung naging tayo after ng mga pagsubok na to bilang Kristiyano. Again, mighty people are not born, they are formed. And sa hapong ito, sana wag natin kalimutan yung 3 points. Inulit-ulit ko mga kapatid, why? Kasi nais ng Diyos. Nais ng Panginoon sa atin that we will be counted as one of the mighty men and women of God. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paalala na ang kadarkilaan sa iyong kaharian ay hindi tungkol sa posisyon, kung hindi sa pagsuko. Panginoon, marami sa amin ang dumadaan sa mahirap na panahon ngayon. May ilan na pakiramdam namin ay kami ay nasa hukay, pagod, natatakot, at walang kasiguruhan. May ilan na nakaharap sa laban na tila hindi kayang naming mapanalo. Ngunit ngayon, sa mensaheng ito, ipinakita mo sa amin na ang mga ito ay hindi laban. Hindi ito ay mga laban, hindi ito mga pagsubok. Kundi ito ay isang proseso na dapat naming ma-experience, dapat naming madaanan. Turuan mo po kami na maging matapang sa mga lihim na laban na ito. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Give us the faith to step forward even when we feel unprepared. Lord, use what we have in our hands, even if it seems small, weak, or insufficient. We believe that in your hands it is more than enough. Build us a heart that is not seeking recognition, but a life that is worthy of responsibility. Make us faithful in the unseen places, shape our character, strengthen our spirit, and deepen our trust in you. And when the time comes, O Lord, entrust us what you know we can carry for your glory. We surrender our process to you. Make us mighty men and women of God. Hindi po para sa kami po ang maitaas o ma-recognize, but make us mighty to glorify your name. Salamat po muli, Panginoon, sa mensahe namin narinig. Tulungan niyo po kaming lumakad sa inyong kalooban sa aming buhay. Inilalapit ko rin po sa hapong ito ang aming mga kapatiran na wala po dito. Dalangin po namin na ingatan niyo po sila at sa darating pong mga naming pagtitipon ay mamili po namin sila makakasama. I pray for each and every member of In and Out. Sa haharap naman na bagong linggo ng
buhay sa bansang Korea. Give us a heart like Benaiah, Panginoon. Give us the courage, make us faithful, and entrust us, Panginoon, na responsibility sa aming buhay Kristiyano. Salamat po sa bawat isa na ginamit. Salamat po sa bawat isa na nagpakita ng kanilang pagmamahal sa inyo sa pagdalo sa hapong ito. Ito po yung aking nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. And mga kapatid, gusto ko lang palang i-add, I forgot, para matuwa tayo, ma-appreciate natin yung istorya ng character natin. Yung makikita natin in the book of Kings, yes,